dami nang nagsampan ng impeachment, 3 na yata. So, pwede na silang huminto. Problema na lang nito ngayon. Itutuloy nila yung impeachment. Siyempre, may pronouncement ng Iglesia ni Cristo na basically yung pronouncement kasi ng Iglesia ni Cristo, ayaw nila ng impeachment kasi nga magiging daan lang sa kaguluhan, no? So, paano ngayon kung ituloy nitong makakaliwa yung impeachment? Ano kaya gagawin ng mga kapatid nating iglesia, no? Tingnan natin, no? Baka nga, Trisha Bibiray, shout out po. Medyo magulo, pati nga ako, naguguluhan. Kasi ako naman, alam ko naman na itutuloy-tuloy nila yan, no? Rosie Rose, matagal ko na nga sinasabi noon pa, no? Di ba, himinto nga yung impeachment, ano? May ugong-ugong, no? Sabi ko, itutuloy nila yan in the future. Kasi nga, simula pa lang naman, nakikita ko na yung political agenda nila. Gusto nilang i-eliminate si Sara Duterte para hindi na makatakbo. Hindi lang basta i-impeach, no? O i-impeach lang nila yan, walang, basta tatanggalin. Kasi, hindi naman nila kailangan tanggalin si Vice President, eh. Kung kahit nandiyan si Vice President, ano naman si Sara Duterte naman ay wala namang impluwensya o kapangyarihan sa administrasyon ni Bongbong Marcos. So, magtataka ka ngayon, bakit gusto nilang tanggalin? Kan sinasabi ko nga kasi, hindi naman na yung present time na pagiging Vice President nila, ang problema ni Sara Duterte, wala man silang problema to kasi kontrolado nga nila at kita mo nga, tinanggalan ng budget. Ang talagang problema nila dyan is yung 2028, no? Kasi magbabaliktaran yung mga yan, eh. Ganyan yung mga politiko na yan, eh. Kapag ang kanilang interest na ang masasagasaan mo, babaliktad yung mga yan. Eh, mahirap kalaban ng Iglesia ni Cristo, hindi dahil walang ya o buwisit ang Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia kasi ni Cristo, sabi ko nga sa inyo, mga macho yan at mga disiplinado. Maaaring pag sinuway niyo yung kanilang kagustuhan, yung kanilang panawagan na kapayapaan, eh susuwayin din kayo niyan. Eh napakadali nyo naman, kasi mga politiko nga kayo, eh. So kailangan nyo ng boto, eh. Pagka pinarkahan kayo, no, sabi nga ni Jen sa Barriaga, tinandaan niya pangalan ni Abante, ni Chua, ni Boldstar, si Fernandez. So basically, hindi na yan dadali ng Iglesia ni Cristo. So mas malamang na matalo ka na kung ang mga botante sa lugar mo yung mga iglesia, katulad ni Boldstar Fernandez, buong probinsya. Ang tinatakbuhan niya ay buong probinsya. So marami-rami mga iglesia ni Cristo doon pagka province, no? Buti sana kung mayor lang. Baka mas marami yung hindi iglesia ni Cristo. Kaya sa iglesia, buong probinsya, natural. Napakalaki ng bilang ng mga iglesia ni Cristo sa isang probinsya. So mas malamang na matalo talaga itong mga ito. Si Dan Fernandez, 90% talo yan. Si Abante at si Chua, kalaban pa nila si Isko. Diba? So, hininto nila. Hindi natin sa anong alam na kadahilanan, no? Ako, tingin ko talagang kumbaga sa kumuha lang sila ng pagkain na makakain, saka huminto. Kumbaga, nilaro nila yung issue para meron silang
kahit na pinagtatawanan sila ni Atty. Perdito Pasio, basta lang may masabing ebidensya na ipapasok sa impeachment. Kasi ang impeachment naman kasi, number games yan, political process yan, hindi naman, hindi naman pinag-uusapan dyan yung magaling yung abogado mo or kasi, bilangan yan majority win dyan So talagang may impeach si Sara Duterte, kaya nga ayan yung iginigit nila So kung itutuloy-tuloy nila yan at makarating sa Senado, siyempre mapapahiya yung Iglesia ni Cristo dito at mapapahiya si Bongbong Marcos. Hindi ko na lang si Bongbong Marcos, sabi siguro ni Bongbong Marcos kailangan iligtas ko yung sarili ko baka pag si Sara Duterte yung naging presidente, lagot ako, di ba? Yung mga dilawan, lagot din. So, kung titignan mo, talagang itutuloy nila yan. Regardless kung yung Iglesia ni Cristo ay magalit. At kapag ka nagkaganon, saan pupunta yung mga yan? Hindi ko naman sinabing pupunta sila sa lansangan, pero may posibilidad na pumunta sila sa lansangan. Kasi kredibilidad at yung dignidad ng Iglesia ni Cristo ang maano dito. Kasi kapag halimbawa itinuloy nila yung impeachment, mawawala ngayon yung status ng Iglesia ni Cristo na ma-impluwensya sa mga politiko kasi laging sila yung lagi sila yung pinupuntahan ng mga politiko babaliktad sila doon sa sino ang babaliktad, Lisa Peme? Si Castro naman makukulong naman yan makukulong yan, it's a matter of time kasi si Castro convicted na naka-apila lang yung kanyang pagkatapos niya sa Supreme Court at kinatigan yung kanyang conviction, definitely pasok sa kulungan yan. Makukulong yan. Hindi naman po pwedeng hindi makulong. Ang linaw naman nung kanyang ginawa Di ba? Malinaw yung ginawa niya pang kukuha doon sa mga bata. Pag naman yan na hindi ina-firm o hindi inano ng Korte Suprema, mas magaling pa ba sa kanya yung Regional Trial Court pa o ano? Napakalinaw nung ginawa nila Malinaw pa sa crystal water. Iwasaki rin. Ang mga makabangag babaliktad the last moment para maging safe. Maaari na magbaliktaran yan kasi gano'n naman yung mga politiko Kaya lang, ang sinasabi ko dito kasi, talagang napaka-importante na i-impeach nila si Sara Duterte. Kasi yan na lang yung isang paraan na nalalabi para manalo sila sa mga Duterte. Kasi kung ma-impeach nila si Sara Duterte, hindi na yun makakatakbo So hindi nila bibitawan yung ganyang sitwasyon. Si Romualdez hindi niya bibitawan yung sitwasyon na yan na sabi ko nga hawak-hawak nyo na sa kamay si Sara Duterte, igagapusin nyo na si Sara Duterte, tapos dumating yung Iglesia ni Cristo. So kailangan nilang mamili ngayon, Iglesia ni Cristo o si Sara Duterte. Kasi kapag itinuloy nila yan, there is a possibility na magkagulo talaga. Magkaroon ng malawakang rally. So ngayon, kung hindi nila itutuloy yung impeachment, may problema sila sa kay Sara Duterte pagdating ng eleksyon. So, malaki talaga problema nitong si Romualdez. Yung dilawan, wala yan. Itutuloy nila yan Tutuloy nila yan kasi wala mo silang pakialam Wala silang pakialam kay Bongbong Marcos. Ang usapan kasi dito, yung kasi hindi mo naman pwedeng maliitin yung Iglesia ni Cristo. They can
pwede silang mag-mobilize ng rally. Pwedeng, kaya nga sinasabi ko, hindi naman ito ordinaryong relihiyon at ito yung may mga disiplina, no? Hindi ito, kumbaga may isang soul decision ng pag sinabi nung kataas-taasan na ganito gagawin, yun ang gagawin nila. So, kapag napahiya ang Iglesia ni Cristo rito, parang magmumukha silang dito, kumbaga, magiging irrelevant na sila sa susunod. Kumbaga, parang magiging president, wala naman yung niya, kasi nung sinabi nilang ayaw nila sa impeachment, di naman kami sumunod Wala naman nangyari Parang ganun ang magiging sitwasyon. Parang kahiyaan na ang dating. So, kahiyaan ito kung susuwayin nila yung ng Iglesia ni Cristo, hindi naman yung dito, kundi yung kanilang status as a religious group na sila ay kumbaga nire-respeto, babastusin lang nitong mga kongresistang ito. Sa tingin nyo, papayag yung Iglesia ni Cristo. Itong mga ito ay parating eleksyon ay nakikiusap sa Iglesia ni Cristo. Di ba? Pagpapasa ko po, tawag sa kaisahan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Tingnan natin kung yung paghinto nila sa investigasyon na yan, nasa hearing na yan, wala namang yan, naihinto rin naman nila talaga. Siguro para na lang masabi na kasi hinto rin naman nila itong buwan na to hindi lang pwedeng hindi nila ihinto yan. Mag-i-election na so ginandahan na lang nila, kunyari parang pinalalabas nila na nakikinig sila sa Iglesia ni Cristo, pero hindi yun ang issue doon. Kung itutuloy ba nila yung impeachment, kung magkakaroon ba makakarating ba yan sa Senado, magkakaroon ba ng trial, yung magpasa-pasa ng doon pa lang makikita mo lang. Hindi sila sumusunod kay Bongbong Marcos at hindi talaga sila susunod. At may nag-endorse pa nga yung isang party list. So kung titingnan mo, kung ikaw yung si Romualdez, kung susunod siya doon sa pinsan niya, ikaw yung pinakamakapangyarihang Speaker of the House. Nauutusan mo nga silang lahat na kung ano gagawin. Pero bakit hindi mo na pinigil yung isang party list na i-endorse yung senda niya, in-endorse niya yung ano ba yan? Sabihin, alam ni Romualdez yun. Hindi pwedeng hindi alam ni Romualdez yun. So si Romualdez, hindi yan papipigil. Ang idadahilan lang nila, trabaho ng kongresista yan. Tinanggap namin. Trabaho na. Sige, trabaho. Tanggi. Pero yung mag-endorse, pwede kang tumanggi dyan. Halimbawa, ako yung kongresista, bibigay sa hindi ko pwede kasi sabi ng presidente, sabi ni Speaker Romualdez, sabi ng ayaw lang impeachment. Kung i-endorse ko yan, hindi susuwayin ko si Romualdez. Sa tingin niyo ba, may susuway kay Romualdez sa Kongreso? Wala. So, alam niya, utos ni Romualdez yun, naglilinis kamay lang siya para makaiwas siya. Doon sa, Buster TV, shout out sa'yo. Di ba? Simple yun So, talagang mauuwi tayo sa rito kasi mabigat ang laban dito. Napasubo nga, ewan ko kung hanggang saan itong ating kapatid na Iglesia ni Cristo kasi nakataya na rin dito yung kanilang status o yung kanilang kredibilidad, no? Pag hindi nila napagbigyan. I mean, maganda naman kasi yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo, kapayapaan. So ngayon, pag sinuway ito ng Kongreso, siyempre mapapahiya sila, mawawalan sila ng kumbaga sa pulis,
pulis patola sila, hindi na sila re-respetuhin na sino mang mga politiko. Parang magiging mahina ang kanilang kalalagayan dahil pwede silang suwayin eh. Ngayon, kung hindi naman sila susuway ng Kongreso, makakawala si Sara Duterte doon sa impeachment. Napaka-importante sa kanila. Sabi ko nga sa inyo, yung mga hearing na yan, yung mga impeachment na yan, hindi para sa transparency, hindi para sa corruption. Kasi sila yung mga corrupt eh. Yan ay para sa 2028. Nililinis nila yung kanilang dadaanan at kung sakasakali na umabot sila doon sa 2028, malinis na yung dadaanan nila. At si Sara Duterte yung isa sa pinakamalaking harang sa kanila. Gapos na nila si Sara Duterte. Gapos na nila si Sara Duterte. Iimpis na nila eh. Biglang nagsalita yung Iglesia ni Cristo. So may problema ngayon itong mga kongresista at si Romualdez, yung Dilawan. Sino ba susundin nila? Yung si Bongbong Marcos at saka yung Iglesia ni Cristo? Kasi dito, nakataya yung pangarap ni Romualdez at pangarap ng Dilawan. Sabi siguro ni Romualdez, pambira naman kayo Iglesia ni Cristo. Bakit naman sumingit pa kayo? Kahon na si Sara Duterte. Lulutuin na lang namin. Diba? Diba? Hindi. Ma'am, doon pa yan, Ma'am Leonora, sinabi ko na nga, hindi naman nila ihinto yan eh. Talagang tumatiming lang sila. Kumbaga, binibrainwash muna nila yung tao. Kinukondisyon nila yung tao. Which is hindi nila nagawa sa kay Sara Duterte kasi tumataas pa nga ang rating eh. At pati Iglesia ni Cristo ayaw nung ginagawa nitong Kongreso. So hindi sila nagtagumpay doon. Ewan ko kung papalagan nila itong Iglesia ni Cristo. Basta ako sa kapayapaan ako, sabi nga ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, ang sinasabi ko, halimbawa, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Katulad doon sa Syria, di ba, natanggal na si Assad, no? Si Bashar al-Assad. Kasi yung si Assad na yun sa Syria, parang si Ferdinand Marcos yan eh. Yung tatay niya, yung si Hafez sa Assad, ang namumuno. Yung tatay niya, hindi ko alam kung namatay yun, no? Ang pumalit, yung anak na si Bashar al-Assad. Ngayon, yung mga tao, nagreklamo. Diktador eh. Hanggang tumagal ng 15 years yata, ngayon napatalsik. Dahil di sila nakikinig eh. Di sila nakikinig sa taong bayan. Sinakyan ng mga terorista. Ayan. Ayoko naman mangyari sa Mr. President. Wala nang kita ngayon yung mga kongresista. Saka malaki na wala dito sa mga Quadcom na ito. Isipin mo, sikat na sikat kayo, kumikita pa kayo. Paano ngayon yan? Malamang matalo pa kayo. Maraming matatalo dyan sa nag-hearing na yan. Unless mandadaya kayo. Hindi naman kayo kayang isama lahat sa dayaan eh. Siyempre, ang ilalagay lang nadadayain dyan yung mga malapit sa kanila. Hindi kayo pwedeng lahat na ando na idaya ka isang machine. Tangina, sasabog yung machine na yun. Selective lang yung lalagay dyan. Hindi kayo pwede. Pag nilagay kayo lahat dadayain doon, magagalit sa inyo yung machine, baka pumutok yun. Malayo ang Iglesia ni Cristo sa Katoliko. Ako, Katoliko ako eh.
pero hindi ako nagsisimba kasi kaya nga ako kasi nakalagay kasi sa Biblia, magsaliksik kayo. Ako lahat ng mga reliyon sinasaliksik ko. Of course, may mga ano sa Iglesia ni Cristo na kung minsan hindi nyo magugustuhan, sa KOJC, sa Katoliko. Kaya lang ako, ang sinasabi ko kasi, ang isang reliyon kasi, kapag kayong mga halimbawa, bibigyan ko kayo ng halimbawa, kapag ang Iglesia ni Cristo, titignan nyo, yung bang kanilang mga miyembro ay masasaya, yung bang mga miyembro nila ay matutuwid, regardless kung ano ang ano yun, pagka nakita nyo doon yan, ibig sabihin, maganda yung relihiyon na yun. O, tanungin natin Katoliko, yung bang mga Katoliko, magtutuwid ba? Masasaya ba? Hindi. Eh, paano ka namang magiging masaya sa Katoliko? Yung mga pare nang iinom, nang-aanak ng yung kanilang mga babaeng sekretarya, inaanakan nila. May mga anak, lasenggo. Diba? Pare, balasubas. Eh, Katoliko ako. So, yun yung tinitingnan ko. Hindi naman dahil sa ano. Kasi, itong Iglesia ni Cristo, disiplinado ito. Regardless kung ano man ang ayaw mo. Siguro, kaya mo ayaw ito dahil hindi ayaw mong madisiplina ka. Diba? O kaya, yung maraming Katoliko na nag-i-stay na lang sa Katoliko kasi Katolikong pabayagan ang tawag eh. Bahala ka sa buhay mo kung gusto mong magsimba o hindi. Mm. So, yung may mga relihiyon kasi talaga na, bawa kay OJC, disiplinado sila. Oh, pero meron kang, kung hindi ka kasapi doon, siyempre meron kang maipipintas doon. At wala ka namang karapatang pintasan yung isang relihiyon na wala ka naman doon. Diba? Ay, Alota, I take you shout out. Ganun lang naman kasimple yun eh. So, ako, pinagmamasdan ko itong kongreso kasi ito'y magiging laban na ito ng ano eh. Hindi ko naman sinasabi, ako, opinion ko lang ito, hindi ko sinasabing ito'y magiging laban ng Iglesia ni Cristo. No? Kasi nakataya rito yung kanilang salita. At napakahalaga sa isang relihiyon, lalong-lalo na sa Iglesia ni Cristo, na kapag nagsalita ka, is paninindigan mo. At kapag hindi mo pinanindigan yan, sa susunod, wala ka ng karapatang magsalita. At kahit magsalita ka, wala nang maniniwala sa'yo. Di ba? Ganon yun. So, yun yung isang nakita ko sa Iglesia ni Cristo na pag sinabi nila, ginagawa nila. Kahit na ano ang mangyari, hindi sila umaatras. Ewan ko dito, tingnan natin kung ako, most probably talagang itutuloy ito nung... Kasi inendorso nga nung isang ano nung senda niya yata yun eh. Yung isang... Isipin mo, tandaan nyo, lahat ng kongresista na yan, maski party list, takot kay kontrolado ni Romualdez na walang gagawin yung mga yan na hindi alam ni Romualdez. Hindi mo pwedeng idahilan dito na kalayaan nila karapatan. Hindi nga gano'n ang mangyayari sa Kongreso eh. Hindi gano'n. Lahat ng ano doon, kailangan alam ni Romualdez, may pahintulot ni Romualdez. Yun yung nakikita ko ngayon sa Kongreso. Kaya nga yung ginagawa nila kay Sara Duterte, lahat na yan, alam ni Romualdez. Kaya ka nga Speaker of the House eh. So bakit inendorso? Di ba sabi ni Bongbong Marcos, ayaw niya. Ang ikakatuwiran naman ng Bongbong vlog at sinasabi nila, magkahiwalay naman ng executive at legislative eh. Di ba? Bakit yung tingog party list? Naglabas sila ng na mangungutang sa hindi ko masyadong yung parang yung mga local government unit kung gusto magpatayo ng ospital, mangungutang sa DBP, tapos parang ang Lumbay naman mga DDS.
Papa Paul's TV, ha, Lumbay na. Ayaw ko sa'yo kung anong pinagsasasabi mo. Wala akong panahon sa'yo, Papa Paul's. Ngayon, yung tingog party list ang parang kumbaga siya yung punong abala sa pangungutang. Di ba ang trabaho ng party list ay sa Kongreso? Bakit nandun pinakikialaman na yung trabaho ng executive? Yung pagpapagawa ng ospital, gawain niya ng executive eh. Regardless kung ano, sinasabi ko dito, hindi ko masyadong naintindihan. Pero bakit itong tingog party list nakikialam doon sa ano ng executive? Kasi ang mga LGU isakop ng executive. Kahit na magpapagawa ka ng ospital, pangalawa, itong tingog party list, kala Martin Romualdez ito eh. At itong si Martin Romualdez, may mga construction company ito. Di ba? I mean, hindi lang masyadong na-highlight yung ano na yun. Pero kung titignan mo, dadaanan naman sa corruption yun. Bakit party list ka? Makikialam ko sa bagay, ginagawa nyo naman, di ba? Kaya lang, huwag nyo sasabihin na walang pakialamang si Bongbong Marcos sa legislative. Wala siyang impluensya. Dahil magkahiwalay. Kung magkahiwalay, bakit yung tingog party list sinasama niya yung pangalan niya doon sa gawain ng executive, which is yung mga LGU, yung mga sakop ng executive yan eh. Yung pagpapagawa ng ospital, mangungutang ka sa bangko, DBP, bla bla bla, regardless kung ano man yung pinaglalagay yun, hindi maganda yun. Bawal yun eh. Diba? Pangalawa, meron kayong conflict of interest na naman doon. Kung mabalitaan mo yan, puro mga construction firm ng mga kongresista ang gumagawa ng mga ospital. Tungog, party list, sinalo, nasa lambag. Tsaka, ano ba ang advocacy yan ng tingog party list? Kaya nga kayo party list eh. Ang pagkakaintindi ko sa party list, representative ka ng isang sektor. Halimbawa, sektor ng security guard. Halimbawa, sektor ng mga tanga, yung loyalista. Dapat kayo mga loyalista pala, nakalimutan ko. Bagay late, dapat nag-file kayo ng inyong party list. Tanga party list. Oo. Loyalista, tanga party list. Oo. Di ba? Jimmy, ewan ko kung ano ang wala hindi naman kasi kasi yan, sinabi ko na nung una pa, itong si Martin Romualdez, dahil nag-aambisyon sa maging presidente, kailangan niya talaga mag-umpisa ng maaga para pasikatin yung pangalan niya. Kasi hindi nga siya kilala eh. So, kaya simula pa lang, talagang ginamit niya na yung influensya niya as the Speaker of the House. Ang problema kasi, pera ng taong bayan niyo. Alam niyo, kayong mga nag-aambisyon na maging presidente, dapat mag-mayor muna kayo, mag-gobernador. It takes so many years. Kasi hindi naman, kasi ito si Romualdez, akala nyo kasi kayo, dahil mga Marcos kayo at Romualdez, pag gusto, basta na lang kayo, dapat kasi, tinan mo si Presidente Duterte, 20 taon naging mayor. Nagpakilala muna siya kung ano klase ng politiko. Gumawa siya ng mabuti. Tinan mo si Isko Moreno. Mas mananalo pa sa'yo si Isko Moreno. Excuse me. Romualdez eh.
Kasi hindi po pwede yung mamimigay ka lang ng mamimigay ng pera. Excuse me. Hindi po pwede yung mamimigay ka lang ng mamimigay ng pera pagkakakandidato ka na. Hindi pwede ganun, Romualdez. Pero mo si Isko Moreno, mayor siya. Hindi siya namigay ng pera. Temo, sikat na sikat siya. Ikaw, namimigay ka na ng pera dahil wala ka namang nagawa sa bayan nyo, talagang galit pa rin sa yung mga tao, kinukuha yung pera pero minumura ka. Kasi wala kang nagawa sa bayan mo eh. Ay, yung pamimigay ng pera, alam naman ng taong, yan ay pera ng taong bayan. At yung iba nga dyan, ninanakaw pa ng mga ibang kongresista dyan. Ano, kala mo sa mga Pilipino? Wala ka pa namang napapatunayan eh. Eh si Sara Duterte naging mayor. Oh. Eh ikaw, doon ka nga sa lugar niyo. Tinalo pa nga kayo dati ni Ted Filon yata doon sa lugar niyo. Wala ka pa sinusuka ka nga doon sa lugar niyo eh. Natatakot lang at ma-impluwensya kayo. Pero kung hindi presidente si Bongbong Marcos, baka natalo ka na rin sa inyo. Kaya nga ako, sinasabi ko noon, si Sara Duterte, hindi siya magiging presidente by means of election. Siguro by means of people's power. Kasi hindi nga papayag yung mga yan eh. Nakaano yan eh, yung People's Initiative, impeachment, at dadayain. Yung last na gagawin ng mga yan, bawa yung impeachment na Bolilyaso, dadayain nila kasi hindi talaga sila papayag eh. Hindi sila papayag na maupo si Sara Duterte. Eh sa dami ba naman ng katarantado ang pinagagagawa nitong mga kalaban ni Sara Duterte para masira lang si Sara Duterte? Sa tingin nyo, papayag ito? Hanggang sa pandaraya gagawin ng mga ito. Hanggang 2028 talagang ganyan ang gagawin ng mga sasalbahihin yung ating pera para lang maisulong yung kanilang agenda. Eh, ba't ka magre-resign? Pwede impeach nila. Kapag nag-resign si Sara Duterte, sabihin, hindi ka talaga pwedeng tumakbong presidente dahil na-pressure ka. Hindi magre-resign yan si Sara Duterte. Maski naman ako, bakit ako magre-resign? Na-abandonin ko yung bumoto sa akin 32 million. Impeach nyo ako kung gusto nyo. Hindi magre-resign. Maski na ako, kasi tatalikuran mo yung bumoto sa iyo eh. Magagalit ako sa iyo, puta, binoto kita, hindi mo pala ako kaya ipaglaban. Hindi magre-resign yan. Sinong gagawin magre-resign na Vice President? Bibitrayin mo yung bumoto sa iyo. Lalaban ako kahit saan kayo makarating, pero yung pag-resign, hindi ko option yun. Kung gusto nyo ako i-impeach, impeach nyo ako. Kaso forever ka na di makakaupo sa any... Alam mo, Nan, kahit na halimbawa, sabihin mo, kahit na mag-resign siya, hindi pa rin siya pa pwedeng patakbuhin. Dadayain pa rin yan eh. Dadayain pa rin. Hindi mo nakita. Ang main objective nitong mga ito is hindi makaupo si Sara Duterte. Bakit? Kasi ganito papaliwanag ko sa iyo. Tatlo yan, DDS, Dilawan, kasama na dyan si Romualdez, Marcos. Ngayon si Marcos tapos na yung kanyang pagiging presidente sa 2028. Di wala nang Marcos na magiging presidente. Ang matitira na lang dyan si Sara, Dilawan, saka si Romualdez. Ngayon, itong tatlo na ito, ang pinakamalakas dito, Sara, Dilawan, Romualdez. Talo talaga si Romualdez. Talo si Romualdez. Ngayon, kapag nanalo si Sara Duterte, itong Dilawan na ito sila Romualdez, sa kangkungang populato nito at may posibilidad na makulong itong mga ito. Ngayon, kapag ang nanalo ay Dilawan,
hahabulin nila ng todo itong mga Duterte para hindi na makabalik. So sinasabi ko dito, napaka-importante ng 2028 election. Kumbaga sa basketball, yan yung best of 5, yan yung game 5. Kapag ka nanalo ka dyan sa game 5, ikaw yung magcha-champion forever, malakas. Kumbaga, kasi pag nawala si Sara Duterte, dekada na naman tayo nga hawakan ng dilawan. Hindi Marcos ang hahawak sa atin dahil ang mga Marcos ay tapos na. Sino pa bang Marcos ang pwedeng maging presidente? Wala. Tapos na yung mga Marcos. Matagal ko nang sinasabi sa inyo. Ginagamit na lang nila si Marcos ngayon at kaya kumakampi niya si Marcos dahil yung asawa niya ay dilawan to protect their interest kapag ka na ang dilawan ang nanalo. Kasi ayaw din nilang manalo si Sara Duterte. Kasi pag si Sara Duterte ang nanalo, hahabulin lahat yung katarantado ang pinagagawa nila. Kung meron. Sa tingin nyo ba? Wala. Meron. Lahat na yan, nahabulin ni Sara Duterte. Kaya lahat nung humahabol kay Sara Duterte na yan, puro magnanakaw yan. Takot sila eh. Pag si Sara Duterte naging presidente, may iba na yung political landscape ng Pilipinas. Yung mga magnanakaw na mga traditional politician yan, mawawala na yan. Mismo si Sara Duterte ang aalis dyan. Aalisin niya yan. At ako, sa tingin ko lang, ipopromote ni Sara Duterte yung politika na para talaga sa tao. Hindi traditional politician. Mawawala na yung mga old. Tingnan mo yung mga kongresista, no? Yung mga matatanda dyan na traditional politician na magnanakaw. Di ba may tinatawag kayo yung young gunns? Tingnan mo yung mga young gunns na impluwensyahan na nila. Sa halip na yung mga young gunns ang nakaka-impluwensya dito sa mga magnanakaw na matatandang politiko, na impluwensyahan nila yung mga batang politiko. Na ngayon, mas matindi. Tingnan mo yung mga na-impluwensyahan nyo na yan. Sa tingin nyo, titigil pang magnakaw yung mga yan? Wala, hindi na titigil yan. So kapag si Sara Duterte ang naging presidente, lahat na yan mawawala. At iyon ang ayaw nitong mga... Kaya nakita mo yung mga kongresista, lahat sila tanungin mo, galit kay Sara Duterte. Ayaw nilang maging presidente si Sara Duterte. Di ba? Kasi nga, nasanay na sila sa pagnanakaw eh. Pati yung mga batang mga politiko, nakatikim ng pera. Tandaan nyo, kapag ikaw nakahawak ng milyon-milyon o daan-daang milyon, na dati libo-libo lang ang pera mo, may iba paningin mo sa buhay. Mahahawak ka na dito sa mga... Kita mo nga yung kongreso, yung mga matatanda, ginagamit nila yung mga young guns young guns. Sila yung tinuturuan nila ng katarantaduhan. Anong i-expect mo doon sa mga batang mga kongresista na nandiyan ngayon na naturuan na ng pagnanakaw? Paano nga aangat yung bansa natin? Ang problema ng bansa natin, hindi naman, politiko ang problema ng bansa natin. Politiko. Ngayon lang ako dilawan naman, hindi masyadong ganyan eh. Pero itong panahon ni Bongbong Marcos, yung mga dilawan na mas matindi. Ito ang pinakamatinding nakawan na nakita ko. Noong araw ang mga nagnanakaw, mababalitaan mo yung mga nandiyan sa executive. Ito putang na, puro mga kongresista. At hindi milyon ang ninanakaw ng mga ito, bilyon. Noong araw pag nagnakaw ka lang ng 10 million, talagang puro kahihiyan na nga abutin mo. Abay ngayon bilyon-bilyon na pinag-uusapan, tatawa-tawa pa mga putang na. Ba't hindi ka naman mapapamuro sa mga gago na yan? Di ba? Tapos hinahabol nyo si Sara Duterte sa 125 million na ipinapaliwanag naman.